Ayan na, nagsalita na si Zaldico, ibig bang sabihin maniniwala na kami lahat? Hindi ho. Pero gayon pa man, dito kitang-kita mo na tinumbok niya na yung talagang mastermind. At yung mastermind na po na yan, walang iba kundi si Marcos at si Romualdez. Ang hindi ko maintindihan, bakit tila yung mga pinklawan, yung mga pulahan, yung mga bayaran, yung mga mukhang pera, mga patay gutom na vlogger, ako'y naniniwala ako na talaga sila papalag doon. Diba? Talaga yun ang utos sa kanila pumalag Diba? Pero ang hindi ko maunawaan, ito mga pingtain na ito. Na okay lang sa kanila na kumain ng suka hanggang hindi ho bumababaho si VP Sara Duterte. Ganun ho I mean, akala ko ba we are all for the truth? And the truth is this. Di ba? And the truth is not only Zaldico, but including Romualdez and Marcos. Pero tila ayaw ninyong makijoin sa panawagang bumaba na ang presidente. Di ba ho? Yun no ngayon, yung kung sakasakaling bumaba ang presidente, yung vice president ang magte-take over, yun po kasi ang naaayon sa ating batas. But the main issue here is not that. That's political. The main issue here is nilulustay ang pera ng taong bayan. At dahil diyan, tinatamaan ang bawat Pilipino. Hindi lang kayong mga putang ina ninyong mga pinklawan, pero lahat tayong mga Pilipino ay tinatamaan. Lalong-lalo na nandun sa laylayan. Akala ko ba, mahal ninyo yung laylayan? So dapat, concern kayo dito. Whether sino man yung papalit, ang importante sa inyo ay mawala yung mga kurap. Pero dahil putang ina ninyo mga pinklawang kayo, ayaw ninyo si VP Sara Duterte, so tiisin na lang natin yung magnanakaw. Ganun ang prinsipyo ninyo, mga ulul. Yan ang katotohanan Kaya wala talaga akong believe dyan sa mga pinklawan na yan. Wala talaga akong believe dito sa mga, alam mo yun, sa mga Gen Z kuno na sumisigaw dyan na ikulong na yan. Eto na nga, lumalabas na. Tapos ayaw nyo pa. Kung hindi rin naman kayo mga hindot, di ba? Ba't ko nasabi yan? Ipapakita natin, ha? Marami tayong ipi-play na mga balita at susuplakin natin. Ha? Pag tama, papalakpakan natin. Pag mali, babanatan natin. Talagang aanuhin natin ito. Hindi tayo papayag. Hindi tayo papayag na yung kanilang kasinungalingan at katangahan ay mananatili sa social media. Susuplakin natin ng katangahan ng mga hindot na yan. Okay? Panoorin natin, ha? Sandali lang. Ito. Chotomate. Wait. Saan na yun? Eto. Nag-deliver. Hindi. Sorry. Yung balita, wag yan. Ikaw naman. Saan na yun, ha? Ay, saku. Hindi ko na Naku. Wait. Chotomate. Eto. Hindi ito Wait lang, ha? Wait. Hinahanap natin. Ito na nga. Ito. Nagbabala naman ang simbahang Katolika sa mga isiniwalat ni dating Congressman Zaldico. Baka raw maging emosyonal ang taong bayan at gamitin lang ito sa politika. Narito ang express report ni JC Cosico. Duda ang Catholic Bishops' Conference of the Philippines o CBCP sa mga pasabog ni dating Congressman Zaldico kaugnay sa flood control scandal. Kung saan mas concerned pa sila doon sa yung doon sa reaksyon ng publiko kaysa doon sa tunay na topic. Alam mo, hindi ko magets tong CBCP. Magkano ba naabuloy sa inyo ng Marcos administrasyon? Magkano ba naabuloy sa inyo ni Romualdez? Sorry I'm not against Catholic.
Hindi yan ha. Yung CBCP lang. Wag natin lahatin. Yung marami yung matinong Katoliko. Yung CBCP lang, yung pamumuno lang. Bakit tila mas concerned pa kayo dun sa reaction o kay Zaldico kesa doon sa tunay na issue ng korupsyon na ang dahilan ng pagkamatay ng mga Pilipino dahil diyan sa flood control project na yan na hindi nag-i-exist. Especially nitong nakaraang linggo, yung sa Cebu. Di ba? Sobrang daming namatay dahil sa lintik na korupsyon na ito. At dahil din dyan, maraming hindi nakapag-aral. Bakit? Ilan lang ang pinagawa na eskwelahan na kinagulat pa nga ni Vince Dizon. Hindi kayo concerned doon. Ang concern ninyo, naku, baka mamaya mag-react ang mga tao, labanan si Marcos. Baka mamaya gamitin ito ng mga political Hindi ba? Nakakapagtaka talaga si BCP. Magkano ba nabuloy sa inyo ni Marcos at ni Romualdez? Hindi kasi, di ba, naalala ninyo nung panahon na kaya galit na galit ito mga CBCP na ito, mga pare kay Duterte kasi binuking Binuking yung galit na galit sila kay Gloria tapos nung binigyan sila na mga Pajero ba yun? Tama, nakalimutan ko na kung nung brand yung binigay sa kanila mga sasakyan na nahimik ito. So ibig sabihin, corrupt din kayo. That's the truth. Ayaw nyo lang aminin pero pag kayo naabuluyan, tumatahimik. Diba? Kaya nga ang tanong ko magkano abuloy sa inyo ngayon Sa kanyang dinawit si Pangulong Bongbong Marcos. Giit ni CBCP President Pablo Virgilio Pero sa bagay, issue nga ni Rizal yan nun Sorry pero totoo, issue ni Rizal yan, di ba? Yung mga pari nun na kailangan mong mag-donate para maligtas ang kaluluwa mo. Issue ni... Balikan nyo yan kay Rizal. Kaya ako naniniwala, hindi ko ulitin ko hindi ko kinokontra dito yung paniniwala ng Katoliko. That's not my point. In every religion, no matter what religion you are, it doesn't mean perfect. Ibig sabihin, meron talagang tiwaling pastor, may tiwaling ministro, may tiwaling brother, o kung sino pa man, may tiwali. Pero yung mga tagasunod, hindi naman lahat yung tiwali. Naintindihan yung ibig ko sabihin? Tinal David, kung totoo ang mga sinabi ni Ko, dapat daw siyang umuwi sa bansa, magsampa ng reklamo, panumpaan ang kanyang salaysay at maglatag. Papatayin nga siya, gusto niyong pauwiin. Ba't nyo ba gustong pauwiin? Para madagdagan ng funeral? Hindi, ba't gusto ninyo siyang pauwiin? Ako nagtataka lang ako kasi ito kasi nakakabuisit dito mga kababayan Pasensya ka na, Father, it's not about you. It's that kind of belief. Okay? Dati, halos mura-murahin si Marcos Sr. Bakit? Kasi sinasabi nyo, mamamatay tao, diktador. Ibig sabihin, alam ninyo na merong kasaysayan ang mga Marcos na ganyan. As a matter of fact, yung isa sa mga iniidolo ninyo na muntik nyo nang gawing santo yung asawa, naalala niyo ay pinatay. At marami sa ating kaparian, hindi ko sinasabing ito, marami sa ating kaparian ang tinuturo nun, pinatay ni Marcos Sr. Tama, mali? Si Ninoy. Yun ang tinuturo nun Kaya nga nagka-revolusyon Kasi nga, yan ang panawagan ng ilang mga kaparian. So alam ninyo na may ganong history. I'm not saying Marcos Sr. is the same with Junior or whatsoever, but that accusation came from this priest. So alam ninyo, eto na naman tagilid nga kinokonta mismo yung presidente, tinuro niya na mismo yung presidente. Eto, humingi ng 100 billion insertion, siya nagpalagay. At kumikbak ng 25 billion. Isang taon lang yan Sa tingin ninyo, hindi posible o malayo sa katotohanan
yung sinasabi ni Zaldico na merong gustong pumatay sa kanya? Again ako, tandaan ninyo, eto ulit-ulitin ko to ilang beses. Ilang demanda ang dinimanda sa akin ni Zaldico. So, hindi ko kakampihan yan. Kaya lang, ako naniniwala na totoong may banta sa buhay niya. Mantakin mo ang bigat. Etong the name that you cannot mention. He mentioned directly. So definitely, there is possible, sabihin na nating threat against him. Meron. Hindi katang-isip yun. Bakit ganun? Ang gusto ninyo mangyari, umuwi ka, Zaldico. Panumpaan mo. Nakalimutan ho ata nila na pwedeng sumumpa si Zaldico sa embassy sa ibang bansa. Di ba? Yun nga yung pinagagawa kay Tebes noon Yun yung pinagagawa dun sa mga umaalis. Kung gusto nyo mag-counter affidavit, pwede kayong sumampa dyan sa embassy. Kaya lang, natatakot siya kasi malalaman ng gobyerno ng Pilipinas kung asan siya. Ako, ulitin ko hindi ko pinoprotektahan, hindi ko gusto si Zaldico, definitely hindi ko siya kakampihan at hindi ako naniniwala 100% sa sinasabi niya. Pero yung pagtutuligsa against doon sa sinasabi kay Zaldico, bakit? Porket nabanggit si Marcos? Kaya tuloy yung mga netizen, nagdududa dito sa CBCP, ano ba, naabuluyan ba kayo? Ba't ganyan ang tono nyo ngayon? Dati hindi kayo ganyan kay Marcos. Galit na galit kayo kay Marcos dun. Ba't gayon ganyan na? Ng matibay na ebidensya, hindi raw sapat na maglabas ng pahayag sa social media. Ang mga ganitong akusasyon dapat daw iharap sa mga ahensyang may kapangyarihang magsiyasat. Nagbabala ang CBCP sa publiko na maging maingat sa anumang pagsasamantala sa isyong ito. Lalo na raw kung inilalabas ito sa panahong pwede itong magpasiklab ng emosyon at maka-impluwensya sa politika. Naniniwala naman si Senate Blue Ribbon Committee Chairperson Ping Lacson na walang bigat ang mga isiniwalat ni Ko. Hindi naman siya under oath Pumunta siya rito. Ito na ang protector. Protector. Hindi naman daw siya under oath. Di ba? Oath siya. At sabihin niya yung statement niya. Meron ako ibabalita sa inyo mga kababayan. Ito, kwento-kwento lang sa amin ito. Meron kaming source na nabalitaan namin. Kinuwento sa amin. Kung titignan mo yung mga panahon, mga pangyayari nung mga nakaraang araw, di ba sinabi na ni Aimee, sabi ni Aimee, merong magte-testify. At eventually, sinabi niya na nga si Zaldico via Zoom. Yun din na sinabi ni Lacson nun. Meron siyang matinding witness. Di ba? Siya yun si Zaldico yun. Via Zoom. Kaya lang, ang balitang narinig namin, Lacson, sagutin mo ito kung totoo to, hindi Ako tatanong ko lang sa'yo. Ang nangyari daw nun, binigyan ng script si Zaldico. Tapos, ayaw niya yung script na ibinibigay sa kanya. Hindi ko alam kung ikaw, Lacson, na nagbigay nun. Ikaw ba nagbigay nun? Merong script na ibinibigay sa kanya para sa kanyang testimony doon sa Senado, pero hindi niya tinanggap. Ayaw niya. Dahil daw doon, allegedly, di umano, na kaya ayaw na ni Lacson ipatestify si Zaldico. Kaya pansinin ninyo, yung unang mga bitaw ni Lacson, meron siyang surprise witness. Tapos biglang, asan na yung surprise witness? Wala. Akala pa nga nung iba, si Gutesa yun na magre-recant ng kanyang sinabi. Hindi. So, asa na yung surprise witness mo na yun? Lacson. Hindi, isipin nyo mabuti. Kaya tuloy, parang nakapanipaniwala yung kinuwento sa amin.
na binigyan siya ng script, hindi niya ayaw niya, kaya hindi na siya pinag-testify, hindi na siya pinayagang mag-Zoom. Tapos, kaya na lang siya naglabas ng video. Kasi hindi pinayagan siya maglabas ng sarili niyang saloobin.